Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kapanapanabik na nga ang mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Dahil dito nga ay napipilitan ng umamin itong si Zoe kay RJ at Giselle kung may kinalaman talaga sila ni Moira sa pagkawala ni Don Pepe. Abangan natin. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagharap ang magkapatid na si Giselle at RJ. At ito ngang mag-inang si Zoe at Moira. Dito nga ay iyak ng iyak itong si Zoe, na parang hindi na nga niya mapigilan ang kanyang saloobin at nagsisisi na sa nagawa nilang mag-ina kay Don Pepe. Dito ay pipilitin siyang umamin ni Giselle kung ano pa nga ba ang nalalaman niya. At itong si Moira naman ay galit na galit kay Zoe dahil sa tinatangka na nga nitong si Zoe na umamin sa magkapatid na si RJ at Giselle kung ano nga ang nalalaman niya. Samantalang, hindi pa din nga tumitigil si Annalyn sa pagsunod at pag-iimbestiga dito kay Zoe. Kaya naman, napilitan na naman si Zoe na magsumbong sa ama niyang si Carlos tungkol nga sa pinagagagawa ni Annalyn sa kanya. Dito nga ay galit na galit itong si Carlos kay Annalyn at kinumpronta niya ulit ito dahil bakit daw hanggang ngayon ay ayaw pa din ni Annalyn na tantanan si Zoe at gigil na gigil nga ito sa kanya. Dito nga ay hindi mapigilan ni Annalyn na sumagot dito kay Carlos na gusto lang naman niya daw na malaman ang totoo tungkol sa lolo niya. At wala kahit sino daw ang makakapigil kay Annalyn na alamin ang katotohanan, lalong-lalo na nga daw kung ito ay tungkol sa kanyang lolo Pepe. Sa kabilang banda, nakagawa ng paraan si Lynette para humingi ng tulong dahil sa pagbisita nila Harry at Regan sa bahay nito. At naisip nga nitong si Lynette na maglagay ng sulat sa bulsa nitong si Harry. Kaya naman, paghatid nitong si Harry kay Regan, dito nga ay sa hindi niya inaasahan nakakita siya ng sulat sa kanyang bulsa. At dito nga ay nagtataka siya kung saan ito galing. Dito nga ay nabasa niya ang sulat na help. At ang unang pumasok nga sa kanyang utak ay si Lynette dahil ito nga lang daw ang yumakap sa kanya bago sila umalis sa bahay nitong si Carlos. Kaya naman agad-agad niya itong binalikan sa bahay nila Carlos. Dahil sa iba ang nararamdaman niya at kailangan niyang iligtas itong si Lynette sa kamay nga ng mga kasabwat nitong si Moira na patuloy na nagpapahirap dito kay Lynette sa loob mismo ng bahay ni Carlos dahil sa hindi pa nga nakakauwi itong si Carlos dito sa bahay nila. Dahil alam nga natin na itong si Carlos nga ay busy dito sa ospital at busy nga problemahin ang problema ng kanyang anak na si Zoe. Sa bahay nila Carlos ay takot na nananalangin itong si Lynette mag-isa na sana ay makasama niya pa ang kanyang anak na si Annalyn dahil sa dinaranas niya ngayon dito sa kamay ng mga masasamang tao. Pinagpapasa Diyos na nga lang daw lahat ni Lynette lahat ng nangyayari sa kanya na sana ay may isang tao na pupunta at ililigtas siya sa kamay ng mga masasamang tao. Ikinagulat nga nitong si Lynette na habang nagdarasal nga itong si Lynette ay bigla na lang siyang nilapitan ng nakamaskara at hinawakan siya sa mukha nito na parang may gustong gawin na masama dito kay Lynette. Sa takot nga ni Lynette ay nasampal nga niya itong nakamaskara dahil sa pagtatangka nito sa kanya. Hanggang kailan kaya nito pahihirapan si Lynette at kailan kaya mabubuking ito ni Carlos na nasa panganib nga ang buhay nitong si Lynette. Maililigtas kaya ni Harry si Lynette sa kamay ng masasamang tao na kasabwat ni Moira? O madadamay itong si Harry at mabibihag din siya nitong mga nakamaskara? May isang buhay na naman kaya ang mapapahamak? Iyan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.